Hi! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man po kayong panig ng mundo, sang mang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Mga kababayan, malungkot at nakakabahala po itong sunod-sunod na mga pagkakaroon ng malalakas na paglindol, pagyanig ng lupa at even ang pagkabitak ng fault lines ng ating mundo sa portion po ng ating bansa. Kaninang umaga, alas 9:10 ng umaga, according to estimate ay mga 7.4 magnitude sa Richter scale o sa pagsukat ng lakas at lawak ng lindol, Richter scale na tinatawag nila, ang tumama po sa maraming bahagi ng Mindanao. Partikular po na ang epicenter o yung sentro ng pagyanig ay ang probinsya ng Davao Oriental. 7.4, no? Nearly 7.5. Ito po ay magnitude 7 and beyond. Tinatawag po yan ng mga super earthquake category, no? Ibig sabihin malakas na pagyanig at pagkabitak ng mga fault lines ng Earth's surface at even pati po sa portion ng ating mga karagatan kung doon man magsisimula ang paggalaw ng lupa o mga earth's surface beyond the waters or deep of the seas, no? Mga kababayan. So kanina napakinggan ko po ang interview mga tanghali sa kasalukuyang gobernador ng probinsya ng Davao Oriental, si Governor Nelson Dayanghirang, at kinumpirma niya may 2 nang namatay, may mga sugatan na, at nagkaroon ng biglaang evacuation sa mga admitted patients, no, ng kanilang mga ospital upang ma-secure ang mga patients, no. And ongoing pa ang damage assessment at ang possibility of location of impact, kung may mga natrap ba o may mga iba pang dapat i-rescue sa bahagi po ng Davao Oriental. At sa nakita ko rin pong public post kaninang umaga, around an hour after po ng itong malakas na pagyanig ng lindol sa paligid po ng Davao Region at mga karatig probinsya at mga munisipalidad, ang pahayag ni Attorney Israelito Torion. I think siya po ay nanggaling sa probinsyang ito, if I am not mistaken, no? Within the Davao Region, at marami po ang ipinadalang pictures sa kanya na may mga gumuhong kalsada o may mga landslide pa nga, no? Kaya may mga ilang na trap na hindi nakabalik sa Davao City, at ang iba doon ay parang staff nila sa kanilang law office, if I am not mistaken, mga kababayan. Nakakabahala at nakakalungkot ang ganitong sunod-sunod na mga trahedya, mga kalamidad na dulot po ng mga natural disasters, no? Wala pang isang linggo o halos mag-iisang linggo pa lang nang niyanig din po ng malakas na paglindol ang Central Visayas. Partikular ang tinamaan ng matindi ang probinsya ng Cebu. 6.9 naman po ang pagyanig na yon, and isang linggo pa lang halos ang nakakaraan, hindi pa po halos nakakabangon din ang probinsya ng Cebu, lalo na ang mga lugar na matinding tinamaan ng paglindol na yon. Isa na namang malakas na paglindol ang naganap. Mga kababayan, ito po ay expected. Subalit, hindi po natin ito maitatakda kung kailan mangyayari. Sapagkat ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag. Yung Ring of Fire, ang iba tinatawag nila the Rim of Fire, R-I-M, the Rim of Fire, pero ang iba tinatawag naman ito na the Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin po, ang mga fault lines, ang volcanic formations, at ang interconnection ng mga tectonic plates ay madalas po dito nagaganap sa tinatawag na Ring of Fire. At ito rin po ang pinagmumula ng mga malalakas na bagyo na tumatama sa kalupaan at namiminsala din po sa maraming mga lugar sa paligid po ng Pacific region, including ang Caribbean at pati na po ang portion ng North Pacific region at pati po ang South Pacific sa ating paligid, including ang Pilipinas. At pati po ang Japan, ang Indonesia,
yung mga bansang ito ay nasa Pacific Ring of Fire po tayo. It is expected as a matter of geological location, no? Ang geology o yung pagkakaroon natin ng ganitong kalupaan at istruktura ng ating heograpiya o ng ating formasyon ng ating mga kalupaan at mga terrain ng ating bansa ay nasa ganong formasyon na marami pong mga active fault lines at mga aktibong bulkan na pwedeng sumabog, sumasabog at panapanahon po gumagalaw ang itong mga tectonic plates at mga fault lines na tinatawag. Kaya madalas po ang pagkakaroon natin ng mga paglindol at mga pagyanig na ito. Bakit po kailangang magkaroon tayo ng video analysis? Sa ating nakikita po, napakabagal at hindi po organisado ang response ng gobyerno nasyonal, kagaya po ng nangyari sa Cebu City. Wala pong National Coordinated Plan ang gobyerno ni Marcos Jr. at hindi rin po ito nagiging publicly informed ang mga taong bayan kung ano po ang mga ginagawang hakbang, relief, support, rehabilitation, and mga coordinated intervention actions na nanggagaling po sa national agencies of government, no? Kagaya po ng National Disaster Risk Reduction Management Office, Office of the Civil Defense, na dapat po ikino-coordinate ito at alam ito ni Marcos Jr. at nagpapahayag siya at nagbibigay ng mga karampatang update sa taong bayan. Ang nakikita natin mga individual efforts ng mga pribadong organisasyon, kagaya po ng SMNI Foundation, ng mga suportang tulong ng Kingdom of Jesus Christ, nila Pastor Kibuloy. These are private initiatives, no? At ganun din po ang tulong nila Governor Chavit Singson, dating gobernador, and even ang office ni Vice President Sara Duterte. Nagkusang loob na magkaroon ng suporta at initial na mga quick response support and relief and support interventions immediately after na mangyari po ang malakas na paglindol sa bahagi ng Cebu, probinsya ng Cebu. Ganon din ang local government unit ng Davao City sa pangunguna ni Mayor Basti Duterte. But in as far as the coordinated response, the well-organized and tuloy-tuloy sustained na communication, coordination, and presentation of efforts of support and intervention help na ibibigay po ng national government agencies na binanggit ko, like DSWD, OCD or Office of Civil Defense, NDRRMO, at pati na po ang Office of the President na nagko-coordinate nito. Wala po tayong naririnig na ganung hakbang o nakikita man lamang. And si Marcos Jr., malinaw po na 2 o 3 araw pa bago magresponde at makapagsagawa ng tinatawag na emergency response orders. Kaya ito po sa Davao Oriental, nababahala din tayo. Ito po ay pagpapakita ng hindi kahandaan, kakulangan sa crisis leadership or sa leadership during crisis situation, management of crisis situation. At nakita din natin po ang ganyang kakulangan, ang ganyang kapalpakan at kapabayaan ng gobyerno ni Marcos sa mga pagbaha. Mantakin mo ang sagot niya, well, hindi kasi natin ma-schedule na at masusunod ang mga pagdating ng mga bagyo at mga pag-ulan na ito. As if kaya niyang ikalendaryo ang mga pagbabagyo para makapagsagawa dapat ng crisis management projection plan. Hindi po ganon yun, mga kababayan. Dapat ang quick reaction capability, ang projected response and coordinated action in intervention ay nakahanda po yan. Anong oras man, kailan man dumating ang mga sakuna, pagbabaha, paglilindol o mga volcanic eruptions na ito o mga kalamidad na matitindi, sapagkat alam naman po yan ng gobyerno natin, alam din dapat ni Marcos yan, na tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. So the response and action and the intervention coordination of the national government ay napakahalaga po yan, no? Kaya nakita natin ang nagsusustain po sa mga efforts of support, relief intervention, at mga pagbibigay ng tulong ay mga pribadong inisyatiba at mga paisa-isang pagtutulong ng mga iilang officials ng ating gobyerno. But to see a coordinated plan and response
kung paano gawin po ang pagtulong, pagbangon, pag-rehabilitate at muling pag-agapay sa mga naapektuhan ng matinding lindol sa Cebu City, hindi po natin nakikita at hindi po yan ipapaalam sa publiko sapagkat iba ang inaasikaso ni Marcos at ng kanyang mga communications team. Inaasikaso nila ang pag-atake sa mga Duterte, ang mga pagtatakip at pagtatabon-tabon sa iskandalo ng pandarambong at pangungurakot na sumasabog sa mukha mismo ni Marcos at nila Romualdez. Hindi po nila inaasikaso ang tinatawag na public information to assure the people that indeed the government is on top of the situation. Kaya, pinuntuhan natin ito sapagkat yan din po ang nakikita natin dyan sa Davao Oriental, sa probinsya ng Davao Oriental, kung saan wala din pong kaagad na responde ang gobyerno nasyonal. No? Nanawagan na nga si Governor Dayang Hirang kanina ng immediate response from the DSWD upang magkaroon ng forward deployment ng mga pagkain, tubig, at mga ilang kagamitang suporta para po sa mga nabiktima, tinamaan, namatay o kaya nasugatan at nasaktan sa matinding malakas na paglindol kanina umaga pa. No? Dapat nag-convene na dapat si Marcos Jr. ng tinatawag na multi-agency emergency meeting or briefing para makita kung ano ang extent ng damage, ano ang immediate appropriate action, ano po ang dapat gawin sa magkasabay na mga pagtama ng malalakas na lindol na ito. Wala. Marcos is dead ma. Wala po siyang alam at hindi po niya ipinapakita na may pakialam siya. At wala siyang kakayanan na gumawa ng magiging may pakialam o may alam siya. Wala kang makukuhang matino na anumang pahayag o ang tinatawag na mga marching orders. As president, he does not need to be there at the site of the calamity or the heat of the earthquake. Ang kailangan lang po ay coordinated at mayroong isang kumpas, malinaw na pagbibigay ng marcha at direksyon at may konkretong mga hakbang na sinasabi niya. Ngayon mga kababayan, ipapadeploy ko na po ang mga engineering districts na yan, ang mga equipment para po tumulong, hindi lamang sa pag-assess kundi sa pagbibigay ng relief and support intervention sa probinsya ng Davao Oriental at mga karatig probinsya na tinamaan nito. Wala pong ganun na mga hakbang, no? Dapat nagpatawag kaagad ng meeting. The twin disasters ng pagkakaroon ng malalakas na paglindol na ito ay sukatan din po ito kung paano magresponde, paano mamuno sa crisis situation si Marcos Jr. Hindi nga niya kayang pauwiin si Saldico at ipahuli, ipakulong at papanagutin kung totoong hindi siya involved sa mga ginagawa ni Romualdez at ni Saldico. Hindi nga niya kayang pigilan ng kanyang pinsan na huwag lumabas ng bansa. Nagliwaliw yata sa Dubai at sa iba pang mga destinasyon si Romualdez sapagkat they will have, I think, around 3 weeks na break mula sa Congress. Mga kababayan, samantalang ang iskandalo ng pandarambong sumasabog kasabay ng dilubyo ng mga paglindol at mga pagbaha. So ito po ay isang sukatan ng kung ano ang kakayanan ng isang leader para mamuno ang mga krisis na ito. Kaya sabi ko nga, kung dilubyo at mabigat ang impact ng mga paglindol na ito nang nangyari sa Cebu at ngayon ay sa Davao Region at sa bahagi ng Mindanao, mas lalo pong dilubyo ang patuloy na pananatili sa poder ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores kagaya po nila Martin Tambaluslos. They are the worst disaster, man-made na disaster. Aside from the very negative impact ng mga paglindol na ito, ang kabulukan na umaalingasaw at ang kapalpakan ng panggobyerno ni Marcos ay nagdulot ng matinding dilubyo sa ekonomiya at kalagayang pangpolitika ng buong bansa. Kaya nga sabi ko, ang title natin, ang mga lindol, baha at ang dilubyo ng gobyernong Marcos Romualdez. Kasi kung mayroong mga natural calamities like mga bagyo, pagbabaha, landslide, paglilindol at iba pang mga pagguho ng mga lupa ng mga istruktura o mga anyong lupa, yan po ay natural calamities. Pero pagdating sa man-made o gawang tao, ang pinakamalubha at pinakamalala
na dilubyo sa modernong panahon natin kung bakit nagkalugmok at nagkaletse-letse ang ating bayan, magulo at nagkakaroon po ng matinding krisis sa politika at pati po ang pagkalugmok ng stock market, ang mga paglayas ng mga foreign direct investors, ang pagkwitid ng kabuhayan ng taong bayan, at ang pagdausdos ng buong pang-ekonomiyang sitwasyon ng bansa. Walang ibang nagdudulot po niyan. Hindi lindol, hindi baha, hindi bagyo, kundi si Marcos at sila Romualdez. Yan ang totoong dilubyo. At dalawang magkasabay na mga forma ng dilubyo. Ang mga natural calamities, which are expected dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo, pero sa panahon ng pagtindi at mga medyo mas madalas at mga magkakasunod na mga pagkakaroon nitong mga krisis at kalamidad ay mas matindi ang kawalang kakayanan, ang hindi maayos at hindi nakokoordina na mga aksyon, pagkukumpas at intervention sa pagtulong at pagrespondi sa krisis na walang kakayanan ang gobyerno ni Marcos. Double disaster ang tawag dyan. Ibig sabihin po, tinatamaan ka na ng lindol, nawawasak ang bahay mo, nawawalan ka ng mga ospital, wasak ang mga school buildings, sira ang mga kalsada, wala kayong kabuhayan, at ang pangalawang tama, maliban doon sa tama ng lindol o hagupit ng bagyo at hagupit ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, ay ang kawalan ng koordinado, matuwid at mga karampatang aksyon upang makapagbigay ng tulong at kaagapay sa taong bayan ang gobyerno ni Marcos. That is a double whammy disaster. At ang pangalawa, na matindi rin po ang tama, ay ang kasumpa-sumpang dilubyo ng bulok na panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez, kung saan mahigit 1 trilyon na pesos na pundo sa kaban ng bayan ang nawawala. At ito ay pilit na pinagtatakpan, nagmamaang-maangan pa, dumidiskarte at dumadrama pa si Marcos. At yan ay napakalaking pagkakawala ng dugo at pawis na pinaghirapan na pundo ng mamamayan, na kung saan po pinayagan ni Marcos at nila Romualdez ang sistematiko, malawak at malalim na pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan under their watch and under their own design. Yan po ay dilubyo at kalamidad pero man-made. So kita nyo po, no, kung paano ang hagupit ng sumpa ng dilubyo ng isang inutil, incompetent, bulok at walang tunay na pakialam para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, kundi ang magpayaman, magpabundat at magpakalunod sa kanilang poder at kapangyarihan at magnakaw ng magnakaw habang lugmok na lugmok ang mga mamamayan, hindi lamang dahil sa sunod-sunod na mga pagtama ng kalamidad at mga iba pang natural disasters, kagaya nitong magkasunod na mga paglayanig at malalakas na paglindol sa Cebu at Visayas area at pati na sa Davao Oriental ngayon at sa paligid po ng maraming area ng Mindanao. At kasabay po dyan ay niyayanig din tayo ng pagkalunod sa kahirapan at miserabling buhay ng mga mamamayang milyong-milyon na tinatamaan nitong malawakan at malubhang pandarambong at korupsyon na naganap at nagaganap under the Marcos administration. Ito po ba ay sumpa ng Panginoon? Hindi po. Ito po ay aral sa atin. Whether nandyan si Marcos o wala, ang pagkakaroon ng lindol at mga bagyo at matinding mga pagbaha at pagguho ng lupa ay natural na mangyayari. At yan po ay hindi mapipigilan, subalit dahil yan sa ating geography, sa ating geology, sa ating geological situation, naturalisa ng ating lugar yan, sa kinalalagyan natin sa mundong ibabaw. But that can be mitigated ang kanilang impact at epekto kung handa, organisado at may competence at mayroong decisive action and capability ang gobyerno para ito ay kapag nangyari man, hindi masyadong malalim at mawasak ang kabuhayan ng taong bayan o mabilis na matutulungan at makapag-rehabilitate ang mga lugar na tinatamaan ng mga kalamidad na ito. But that is not the case that we have right now under the Marcos government. Kaya, tuloy-tuloy po na nagdurusa ang mamamayang Pilipino dito sa mga matinding pagkakaroon ng lindol,
tuloy-tuloy na mga pagbaha, sunod-sunod na mga bagyo, sapagkat walang malinaw, matuwid at decisibong aksyon at plano ang gobyerno ni Marcos kung paano harapin ang ganito ka mga series and unstopped, no, or incessant, hindi napipigil na pagkakaroon ng samot-saring kalamidad at mga dilubyong dumarating sa taong bayan. And because of that, ang mga mahihirap na sektor ng lipunan, mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga mangingisda, mga katutubong pamayanan, mga urban poor, they only have the government to help and support them na makabangon sila, makaagapay sila sa krisis at muling mabuo ang kanilang buhay kahit naghihirap sila. But those are absent dahil walang matino, malinaw at koordinadong mga paggagap sa sitwasyon kung paano bigyan ng suportang tulong at interbensyon ang ating mga mamamayan. At nakikita natin yan sa nangyaring pagyanig na malakas na lindol sa Cebu last week at ngayon na naman sa Davao Oriental. Ayan mga kababayan. And because of the massive corruption, because of the massive plunder na nangyayari kay Marcos sa kanyang gobyerno, wala na po ngayon ang mga pundo at ayuda dahil ginamit ito sa pamimili ng boto ng elections noong 2025 May. At ngayon ay dumating ang totoong kalamidad. Nako, double disaster sapagkat kulang at wala ang mga pundo at relief capability ng DSWD. Kaya nga dapat ang on top of the situation, ang nagbibigay ng assessment, evaluation, recommendation, and concrete action plan in this terrible crisis of situation ay si Marcos dapat. Dahil hindi lang po ito isang probinsya ang tinamaan. Baka 5, 6, 7 na mga probinsya at maraming munisipalidad po after the assessment ang may mga matinding epekto itong 7.4 magnitude na lindol na naganap dyan sa Davao Oriental at sa paligid ng mga rehiyon ng Davao. Okay? So, sana po nakita natin na ang pagkakaugnay ng dilubyo at kalamidad na bunga ng natural disasters dahil sa ating geological situation, sa ating topografiya, sa ating geography, at sa ating kalagayan sa mundong ibabaw na ganyan talaga ang ating mga kakaharapin, sana ito ay napakalma o mas nabigyan po tayo ng tinatawag na mitigating support kung handa at maayos ang plano at mga pagbibigay ng suporta at remedyo sa mga kalamidad na nangyayari kung matino ang nakahandang crisis response and management and action plan ng gobyerno. Pero hindi mo nga makita si Marcos na alam niya kung ano ang nangyayari on the reality of the ground. Wala po. At yan din ang kanyang ginawa sa matinding pagbabaha, sunod-sunod sa Metro Manila, sa Central Luzon at sa Southern Tagalog. At marami pang area ng ating bansa, hindi mo makita ang decisive action at wala kang maririnig na anumang mga konkretong mga panawagan niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin. The resources of the country na pinagnanakaw at pinagdurubo ngayon ay higit na kailangan, wala, kulang, at nag-aaligaga, naghahanap kung saan humagilap ng karagdagang mga suporta sapagkat mayroon pang isang quarter, 3 months pa bago matapos ang 2025 na taon at marami pang mga nagaganap na mga kinakaharap na kalamidad at wag sana magtuloy-tuloy ito ang malalakas na paglilindol at sunod-sunod na pagbaha at pagguho ng mga lupa at pagpasok ng malalakas na bagyo, drained na po ang resources ng DSWD. Dahil inubos nila Romualdez, Saldico at mga aliporis nilang sindikato at pati si Marcos pumayag dyan doon sa walang katuturang ayuda here, ayuda there na hindi naman talaga totoong ayuda kundi pamimili ng boto at mga panunuhol sa mga tao at politiko na gusto nilang ikontrol. Ganyan ang epekto po sa ating bansa at sa mga kababayan natin that in times of calamity wherein ang matinding tinatamaan ay mga sektor ng mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino and they have nothing to rely and expect to have support para sila po ay matulungang makabangon, makapagbuo muli ng kanilang mga buhay sa gitna ng kahirapan at daluyong ng krisis at unos,
but it cannot happen anymore kasi si Marcos mismo, ang gobyerno niya, is not there because ang inuuna nila ay ang mga pandarambong, mga maruruming maniobra sa politika, bangayang politika upang tirahin at durugin ang mga Duterte dahil gusto nilang manatili sa poder, lagpas pa sa 2028, kaya ang mga pinagnanakaw at pinagdambong ng mga pundo ay wala na. Kaya manipis at makitid na ang kanyang relief and disaster capability response, maliban pa na wala talagang alam kung paano pamunuan ang gobyerno in this kind of series of calamities. Mga kababayan, magbabalik po ang ating pagtingin tungkol sa mga magkakasunod na mga kalamidad at ang dilubyo at sumpa ng bulok at palpak na gobyerno na lalo pang nagpapaluba sa mga epekto ng kalamidad na dinaranas at kinakaharap ng milyong-milyong mga Pilipino. Ang dilubyo ng gobyernong Marcos Romualdez. At yan ay malapit-lapit ng singilin at hatulan ng nagbabangon na galit ng nagkakaisang sambayan ng Pilipino. It will be a matter of time, mga kababayan. No? Kahit man lang sana panawagan niya na ang mga Armed Forces of the Philippines at ang mga PNP ay naka-mobilize dapat sa forward deployment nila para magtumulong sa assessment at magsagawa ng immediate relief and rescue and rehabilitation support at the initial stage para po makaagapay kaagad ang mga may matinding tinamaan ng kalamidad. Wala kang marinig na order mula kay Marcos ngayon. Mamaya pa siguro, bukas pa, kung siya ay nasa lucid interval, kung medyo matino-tino na ang kanyang kaisipan. Ayan! O baka kinakausapan niya ang kanyang tatay, ang masamang espiritu ng diktador na tatay niya, na palagi daw niyang kinakausap bilang consultant at advisor niya. Ang espiritu na masama na nanggaling sa kanyang tatay na patay na. My goodness, mga kababayan. Sa gusto pong tumulong sa ating advocacy, sa ating organizing, sa ating mga community forum, at sa ating pagbubuo ng pagkilos para sa Bangon Sambayanan, you can send your support voluntarily and sincerely sa numero po na 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Support line po yan para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ating coordinator dyan, si Langging, si Rohilda Celis. Sa kanya din po ang numero na yan. Yan na rin po ang ating support and GCash line. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-share at pag-like ng ating mga videos at pag-promote ng ating channel at pati ng ating Facebook Live tuwing gabi, alas 9:15 sa Philippine Standard Time. Magsasama tayo muli sa balita at talakayan mamayang gabi kapag libre po ang schedule ni Ka Eric. Maraming salamat muli at mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again tonight with my schedule kapag available, live Balitang Talakayan, alas 9:15 ng gabi sa YouTube na Ka Eric Celis YouTube channel at sa Facebook sabay po Ka Eric Jeff Celis Facebook live stream. Mabuhay po kayo. Maraming salamat muli.